But I do advise to eat low carbs instead of high carbs during your window eating. So just eat low carb foods. Yun talaga. Pwede nga ba ang may acid reflux sa intermittent fasting? So ayan, yan yung pag-uusapan natin sa ngayon, no? Kung pwede nga ba si intermittent fasting sa may acid reflux. So ito yung isa-share ko sa inyo ngayon is this is all based on my own experience. So hindi ko sinasabi na pwede sa akin, pwede rin sa inyo. So ito lamang ay base sa aking experience. So ito na nga, no? So ako ay may acid reflux. Sa katunayan, I have Cremelis Advance always with me. Kung ako, kahit saan ako sa trabaho, kailangan may anytime kapag ano yung acid ko is kailangan meron talaga akong Cremelis Advance. Then by June, yun yung sinasabi ko, di ba, yung June 21, start ako. Doon nung naka-decide ako na mag-try ng intermittent fasting kasi nga ang laki na ng tinaas ng timbang ko at yung menstruation ko nga is hindi na, bumalik na naman yung PCOS ko. Diba? Kasi may PCOS din ako. So, decide ko talaga na kailangan magbawas na talaga ako ng timbang. So, but then, at that time, sinabi ko rin na paano may acid reflux ako. Pwede kaya sa akin, pero I took the risk. Kasi alam ko naman na para din sa akin yun, no? So, first, hindi ko binigla yung katawan ko. First, I tried 12-12. Yun yung 12 hours fasting and then 12 hours window eating. So, at that time, within 1 week, na-notice ko na okay naman. Wala namang problema. So, ayun, tinuloy ko at in-extend ko siya. From 12-12, I tried 14-10. 14 hours fasting and then 10 hours window eating. At that time, na-notice ko, within 1 week, na-try ko yung 14-10, okay rin naman. Pero, hindi ko tinagal yung, the time, hindi ko tinagal na yung rice ko bigla-bigla. Ang ginawa ko is, nilimit ko lamang siya. At that time also is, nakatimad ako, twice meal a day ako. So, yung rice ko, hindi ko siya biniglang kinuha. What I did is, maliit lamang yung aking nilagay na rice, kinain na rice the time. So, sinabi ko na, okay rin naman pala yung may acid reflux ka. Kasi, kinumpare ko siya. Ito yung ginawa ko, kinumpare ko siya. Within that time na naka-intermittent fasting ako, hindi na ako umiinom ng Cremelis Advance kasi hindi ko na siya nararamdaman dito yung acid ko na papunta dito. Yun kasi yung palagi kong nararanasan every time na kumakain ako ng mga high carbs, yung sweets, 'di ba? Yun. So hindi okay na siya, so nawala na siya. Yun yung na-notice ko. Kaya tuloy-tuloy ko lang. And then, hanggang sa dumating ako sa 24, yung 20 hours fasting, and then 4 hours yung window eating mo. In fact, yung kasama ko, pangalawa talaga, tinanong ako niya 2 times, sinabi niya, Ma'am, bakit hindi ka nagpapabili ng Cremelis Advance kasi siya yung ano ko minsan nauutosan kasi hindi ako wala akong stock. So, ayun, sabi niya, na-notice na niya na hindi na ako bumibili ng acid reflux. Cremelis Advance. So, sabi ko, oo, yun. So, sabi ko sa sarili ko, no? Parang, okay naman siya. Okay naman yung, kaya sinabi ko, hindi talaga, it's about, yung high carbs. Yun, as in, yun talaga, yung sinabi ko sa sarili ko, hindi pala yung, kasi di ba I tried low carb na. So, mostly kinain ko is yun ang mga oily. Pero ginagamit ko is coconut oil, vegetables, I use coconut oil and then chicken, ganyan. So, pero may rice naman, minsan lang, hanggang sa, ito na nga, umabot ako sa August. Sa August, I tried 22 hours, pinakamataas na aking fasting. And then, I tried na wala na talagang rice. Hanggang sa dito nga, ngayon is September 10. So, last week,
ano kasi marami kasing order sa akin. Ito yung pinaka-challenge sa akin kasi nga tumanggap ako ng pa-orders and mostly yung mga banana loaf, yan, sobrang as in, para sa akin napakasarap niyan. So, may pasobra sa ating pa-order. So, of course, ito na naman ako, kumain na naman ako. And then, sa office din, nagluto kami ng something, basta yung may high carbs pa din. And then, kumain din ako. And hindi ako nagfa-fasting mga 3 days na. And exercise, hindi din. Workout, kasi included workout na for 2 weeks pa lang. So, ayan. Ayan, as in, ito yung masasabi ko. Nasa high carbs talaga yung acid natin na, ano siya, parang natitrigger siya. Na kasi, ngayon, nafe-feel ko talaga, like yesterday, hindi ko ma-explain yung feeling ko. Ano na naman siya? Yung acid reflux ko, pumunta naman dito yung acid ko. So, sobrang guilty ako. Bakit ako kumain nun? Bakit, alam ko naman sa sarili ko na, yun, magiging ganito yung ma-experience ko. Pero, yun na nga, diba? Sometimes, masarap yung bawal, masarap yung high carbs, doon talaga, yan. Pero, meron ako nakastock dito na all-purpose flour and I have coconut flour and almond flour. So, ito talaga, kailangan ito yung lutuin ko. Pero yun na nga, kasi may maraming pa-orders, especially banana loaf, yung coconut macarons, masarap. So, may pasobra, kinain ko. Kaya ito yung na-experience ko ngayon. Sobrang pagsisisi ko, bakit ako kumain. Kaya, babawiin ko naman ito sa fasting ko. Ay nako, iwan ko lang. Pero yun yung masasabi ko na pwede naman. Pwede ang intermittent fasting kahit na may acid reflux ka, kailangan lang na yung kakainin mo is low carb. So, dapat naka low carb ka. Intermittent fasting, and then dapat naka low carb ka. Hindi yung naka-intermittent fasting ka, tapos during your eating window, yung kakainin mo is yun namang mga high carbs, like rice, like sweets. Hindi, talagang, pa din, mafe-feel mo pa rin yung acid mo na pataas, na yung sakit ng dito. Like, ko lang. So, yun. So, para sa akin, okay yung intermittent fasting, pero wag mo lang biglain yung sarili mo na biglain mo 20 hours, hindi. Magsimula ka sa 12 hours. 12, yun talaga yung even the nutritionist, yun yung inaano nila 12 hours fasting, and then window eating is 12. But I do advise to eat low carbs instead of high carbs during your window eating. So, just eat low carb foods. Yun talaga. Kasi yun yung na-notice ko sa self ko. So, I have to, babawi na naman sa fasting. Then, I do promise na hindi talaga ako kakain ng mga high carbs kahit ilang may pasobra pa yung pa-orders ko. Kasi hindi ko naman hindi natatanggap ng mga pa-orders, diba? Kasi, diba, sayang naman. So, what I do is, pag may sobra, bibigay ko na lang. Kisa sa ako na naman yung sa sarili ko, diba? So, yun. Thank you so much sa mga nanonood sa ating video ngayon. And sa hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe. And marami pa akong i-share sa inyo. I will share din na kung nakapag-loss ako 4 kilos na. Pero malayo pa, pero malayo na, diba? Yun. So, thank you so much, everyone. And God bless.